So guys, mapagpalang araw sa inyo lahat. So bago natin simulan yung gagawin natin na video, nais ko munang pasalamatan lahat ng mga nakasuporta dito sa atin. Magandang umaga sa inyo and more blessing po sa mga katulad natin ng mga lumalaban ng patas araw-araw, nauulan na, nahiinitan, at dahil tag-ulan na, mag-iingat kayo palagi. So ngayong araw, nais ko lamang i-share sa inyo ang video na ito ay para may matutunan na naman kayo. So doon sa mga katulad ko dyan na nagtitinda, mga nagsisimula or nakapagsimula na at kumikita na at mayayaman na, shoutout po sa inyo. Sana all mayaman na. So guys, sabi ko lagi sa inyo mas nakakalamang tayo pag tayo ay may wheels na ganito or may tricycle tayo na pantinda. Kaya kung may motor ka dyan, hindi mo ginagamit, pinanggagala mo lang, wala ka naman jowa, so gamitin mo sa negosyo yan. Kung ikaw yung tao na lagi na lang nagpapagas pero wala ka namang angkas, aray mo, gamitin mo sa business. Kahit wala kang angkas, may pera ka. So ngayon, dahil hindi pa ganun kalakas yung mga pwesto, at syempre, yung pwesto natin hindi umaalis yan, kumbaga yung tao lang nadadaan ang bibili dyan, kaya kailangan meron talaga tayong pan-rolling. Kasi iba yung bintahan pag nagro-rolling ka, kumbaga ikaw ang maghahanap ng customer mo. Kaya never kang tutumalin pag ikaw ay nag-iikot. Ito yung pinaka-advice ko doon sa mga nagsisimula pa lamang ng business. Huwag kayong mahihiya sa ginagawa nyo. Kung nag-iikot kayo dyan, kung walang bumibili, huwag kayong mahihiya. Basta ituloy-tuloy nyo lang. Huwag nyong ibebenta yung cart nyo. Kasi yan yung magbabago ng buhay nyo eh. Kasi pag binenta mo ka agad yan, kasi tinumal ka, wala na. Putol na agad yung pangarap mo. Nakakatawa lang isipin kasi dati nakabisikleta lang tayo. Dumadayo tayo ng malalayo, 30 minutes to 1 hour ang pagbibisikleta natin para tayo makapagtinda sa mga malalayo. So sa awa naman ng Diyos at sa pagtsatsaga natin, nakabili din tayo ng tricycle. Ayan, na nagagamit natin ng pan-rolling na hindi na tayo masyadong nahihirapan. Kaya po dun sa mga gustong-gusto ng sumuko, gustong-gusto ng huminto, dahil nahihirapan na, gusto na lang mamasukan kasi walang iniintindi dyan, sasahod ka basta magtrabaho ka lang. So advice ko lang sa inyo, sana wag nyong ibebenta yung cart nyo. Kasi pag yan napagtyagaan nyo at nalampasan nyo yung hirap sa simula, katulad naman namin na mga nauna na, talagang pinagdaanan namin lahat yung pagdadaanan nyo ngayon. Kaya nandito tayo para i-advise sa inyo yung mga dapat nyong gawin. Kaya kung ikaw ay beginner, para mga sports lang yan, hindi pwedeng lagi kang panalo. Kasi baguhan ka pa lang. Kailangan pa ng maraming aral bago ka manalo. Ganito din sa business. Kailangan mo munang matuto ng matuto bago ka ipanalo nito. Kaya dapat yan, hindi talaga tinitigilan. So ang diskarte natin na ginagawa dito guys, meron tayo nagluluto ng mga chicken skin. Tapos pagkakaluto nila, tayo naman yung nag-iikot. Wala silang tigil sa pagluluto, ako wala din tigil sa pag-iikot. Hindi tayo nag-i-standby kahit sabihin na may tagatinda tayo. Hindi natin inaasa yung kikitain natin sa kanila. Kasi sila, sasahod din sila dyan. Hindi mo naman makukuha buo yung kikitain mo dyan. Kasi siyempre may kahati ka. Minsan, mas malaki pa yung sinasahod nila kaysa sa kikitain mo. Itong ginagawa natin guys, napakasimple lang nito Para napakasimple lang tingnan. Kasi ganyan, nag-iikot-ikot ka lang, nagbebenta-benta ka lang. So siyempre yung mga walang kaalam-alam dyan sa hanap buhay na ganito, nahihirapan sila kasi hindi nila alam kung paano sisimulan. Ang sarap tingnan, di ba pag ang daming bumibili, pero parang napakahirap simulan kasi hindi mo alam yung gagawin mo. So sa akin, ang gawin nyo muna kung kayo ay baguhan at nangangarap pala magkaganito, kasi ang daming message sa akin na gusto nila magka-business ng maliit na ganito. Magpundar muna kayo ng bisikleta. Pundar kayo ng bisikleta, pundar kayo ng mga gamit, kawali, payong, battery, lagayan ng suka, lagayan ng stick, tapos cooler, planggana, yan yung mga lagayan ng sausawan ng suka at ng stick. Yan lang muna yung bibilhin nyo, kalan, gasol. Pag nabili nyo ng lahat yan, yung paninda, napakabilis na yan. Kasi nandito naman yung mga tutorial natin na mabilis nyo namang matutunan, naka-upload naman dyan. Tsatsagain nyo lang hanap-hanapin kasi medyo malalim-lalim na. Pero ngayon, gagawa na naman tayo ng mga panibago para doon sa mga bago nating viewers. Kung napapansin nyo, napakagulo ng video natin kasi kung saan-saan po tayo tumitigil, Pagkakaikot natin, benta, tigil, benta, tapos nagre-repack na tayo ng mga chicken skin. So yung ginagawa natin dyan, 50 pesos, yung nakapapel, 13 pieces. Kasi ang benta namin nito ay 5 piraso, 20. So pag 50, 13 pieces. Pag medyo maliliit, 14 hanggang 15 piraso. Tapos pag sa baso naman natin, 5 piraso, 20 ang ginagamit nating baso dito, 7 ounce at 8 ounce. At siyempre, kung kayo ay nakamotor, siyempre kailangan nyo may papel yung motor nyo, may lisensya kayo para iwas hassle. Tapos sa mga nagtatanong naman kung kailangan ng permit, pag rolling ka naman, hindi mo na kailangan ng permit. Kuha ka lang sa barangay ng certification na ikaw ay nagbi-business o nagtitinda-tinda ng mga ganito, ganun lang. Kasi kung ikaw ay kukuha pa ng mga permit ganyan, magkukuha ka agad ng BIR na maliit naman yung negosyo mo. Lugi ka, wala ka namang kikitain
Kukuha ka lang ng ganyan pag nasa stall ka na. Yan, requirements talaga yan para sa safety po na din. Alam ko maraming nanonood dito sa atin na napakahigpit sa lugar nila na bawal yung mga vendor. Yan, katulad natin na ambulant vendor na kung saan saan lang tayo. Alam kong napakadami na lugar na hindi pinapayagan magtinda ng ganito. Kaya kung kayo ay nasa lugar na ganyan, maghanap kayo ng mga lugar na pwede nyong pagtindahan, magpundar kayo ng tricycle. Para pwede kayong dumayo doon sa malalayo. Kasi kung bawal talaga sa inyo, wala na kayong magagawa dyan. Kaya nga ako ay palagi nagpapasalamat kasi dito ako napunta talaga sa Binyan, Laguna. Na kung saan, pag masipag ka talaga dito, hindi ka magugutom, hindi ka mawawalan ng pera. Ang gagawin mo lang dito, tatalinuhan mo lang, didiskartehan mo lang, sisipagan mo lang, papagurin mo lang yung sarili mo, magpupuyat ka lang. Talagang hindi ka magugutom. Tumira tayo dyan sa Bulacan, dyan sa Marikina, sa Rizal. So ang dami natin pinagdaanan, Cavite. Dito lang talaga tayo sinwerte-swerte sa Binyan. Kasi bukod sa napakadaming tao dito guys, hindi mo halata naghihirap ang mga tao dito. Kasi dumaan man yung mga pandemic dati, mas lalong lumakas habang naghihirap yung mga tao. Puro kain. So doon guys, sa mga nakapanood ng video natin na to, don't forget to like and follow. Yan, subscribe yung ating ginagawa mga video araw-araw para sa patuloy natin na pagtuturo sa inyo. Hindi man ganun kalalalim yung mga binibitawan natin, sa alam ko naman marami kayong matututunan ano. So inabot na nga tayo dito ng gabi. Yan, kakaloto at kakatinda natin na para bang hindi nababawasan yung chicken skin natin kahit bumibenta tayo ng bumibenta. Kasi yung dinadala natin dyan, halos isang puno na chicken skin. So yun, pag inikot natin yon at medyo hindi naman ganun kalakas yung mga inikutan natin, medyo ginagabi tayo. Pero pag talagang malakas, sasaglit lang din yan. So may araw na malakas, may araw na mahina. Kaya wag kang umasa na lagi malakas. Kaya kailangan din, pag malakas, mag-ipon ka. Pag mahina, may pantapal ka. So hindi ko masyadong papahabain guys kasi magtitinda na naman ako ngayon. Pagkatapos ko mag-upload, trabaho na naman tayo. Maraming salamat.